Hi guys! Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Kauwi lang namin ni Marvin galing sa trabaho at makalat pa rin ng aming bahay. So may chichika ako sa inyo mamaya. Mamaya na. Gawa ng magluluto ako ng spaghetti kasi yan yung cravings ni Marvin. Chine-check niya yung yung aming PGWP kasi nga napanood ko sa vlog ni Ate Emma na kapag nag-apply nga nun, may 2 years na ETA. O, mayroon din pala kami nun. So, pag na-expired yung visa namin, meron kaming 2 years na ETA dito sa Canada. Biubos mo na yun. Sa bagay, hindi naman ako nakain yan. Yung chocolate. Pero yung hopya ako kinain mo. O, say hi. Say hi muna sa vlog. Hi! Mag-apply ka na uli. Ayan na guys, yung aking sauce, spaghetti sauce, yung pasta. Okay na ata ito, Beo. Tanggalan na natin ng water. Tara! Eh, umusok. Lumaba yung camera ko. Seryoso kapag kakata. Nagkakat siya ng cheese, guys. Hindi ko naisama kanina eh. Ito yung ginagamit namin pong burger. Hindi ko siya naisama. Ay, hindi siya. Diyan mo siya ilalagay kasi haluin na natin. Iba yung lasa ng ko ngayon, spaghetti. Hindi tulad ng dati. Iba kasi yung gamit natin dati. UFC ngayon yung Del Monte yung ginagamit ko. Mas masarap yun. Dami mo. Load muna ng movie. Dapat pala ito na lang. Hati na tayong dami. Oh. Dami na nilagay mo sa'yo. Hi guys! Bale, tutuloy ko lang yung vlog ko. Sorry. Nanonood kasi ako ng vlog. Tutuloy ko yung vlog ko kahapon kasi hindi ko na natapos. Dahil nung pagkatapos namin kumain ng spaghetti ni Marvin, nag-movie kami and busy siya. Busy siya paglalaro. Nga kami. Anong tawag dyan? Nanonood kami ng movie. Tapos after noon, naligo na. Naligo na kami ni Marvin. Di na kami liligo ng guys, ng umaga. Kasi nitong summer, naliligo kami tuwing umaga bago pumasok. Kasi nga, hindi naman malamig. Oo, tsaka malagkit kasi kapag hindi ka naligo ng umaga, pag gabi ka maliligo, hindi kami mapakali. Ay, ngayon kasi, ang lamig, malamig na guys, lalo pag madaling araw. Tapos maglalakad kami papunta dun sa, sa Warden Station. Malamig. Kaya naligo na kami ni Marvin. Starting kahapon, liligo na kami tuwing gabi. Tapos yan, blower ako ng buhok ko para tuyo na siya pagtulog ko. Kaya makikita niyo doon sa mga vlog ko pag umaga, bago pumasok, basa yung buhok ko, naglalakad ako. Basa. Kasi hindi naman malamig, mainit naman kasi nung summer. Tsaka maliwa-liwanag pa. So, ayan. Gusto ko lang i-share sa inyo. Last month pa to. Pero, ayaw ko pang sa inyo, i-share pa sa inyo kasi nga, baka hindi pa sure, ganyan. Sinabihan na ako mga second week ng September. Kinausap nga ako nung aking... Okay. Sinabihan na ako nung namin, manager namin na... 4, 5. Sinabihan ako ng manager na regular na nga daw ako. Tapos sabi ko, saka ako na ang tagal kong hinintay yung regular. Tapos napaisip ako, sabi ko, kung kailan naman lilipat na kami, saka naman ako na regular. Nung panahon kailangan ko yung kung kailangan ko yung pagiging regular kasi syempre, time na yun, kailangan ko ng mga insurance. Yung kagandahan dito sa Canada, no? Kapag nakukuha ka ng magandang company, may mga benefits talaga. Sa work ni Marvin, maganda rin. Kasi may mga benefits din siya na dental, di ba nga namaga yung ganto ko. Sabi ko, hintayin ko muna yung insurance ni Marvin. Wala na, hindi na masakit. Pero, balak namin patignan pa rin tong ngipin ko. Dahil nga, baka mamaya, pag lumipat kami sa Saskatchewan, bigla namang manakit na naman, wala na kaming insurance. So, syempre, yung insurance ang laking bagay, di ba? Maka-discount kami ni Marvin. Tapos, may meron din silang parang sapatos every year na safety shoes, same din sa amin, may dental din sa amin, tapos pamasahe yan, di ba nga, isang beses pa lang ako nagpapamasahe dito sa Canada, tapos sabi ko, Marvin, gamitin din namin, para makapagpamassage naman kami, syempre, laguto ka na to, dami na namin lamig-lamig dito sa katawan namin, parang last pa ata, ata ako, last year yun, bebe,
Last year ba yun? Parang last year pa yun, nagpamassage ako, yan sarap sa pakiramdam. Tapos ayun na nga, madaming benefits, tas may mga medical, ano pa, yung mga sa gamot-gamot, di ba? Ang laking bagay nun, guys. So, ayun, edi nga na regular na nga ako sa work ko. Pero, ang problema nga namin, hindi parehas, pasok. Yung work namin, pang-apply ng PR, tapos, hindi rin nag-aano sa ano ko. Siyempre, kailangan, hindi, porket pasok siya sa pang-apply ng PR yung work, dapat pati yung company willing to support. Yan. Kasi, kung iaano namin to, ang work namin para si Marvin, naka tier 4. Pero, si Marvin, yung work niya, pasok siya pang, ano yan? OINP, yung pang skill. Basta, kailangan siyang kailangan pang i-license, tapos kailangan yung median wage ay mataas nga. Kaya yun yung naging problema namin. Tsaka guys, ayun, madami na ring in-applyan si Marvin dito sa Toronto. Yun, wala nga. Parang wala talagang nag-hire sa kanya. May nag-view nung ano yun, bebe, yung Indeed mo, no? View lang, ganyan. May nag-view ng mga pang electrical, pero wala. Wala namang email kung matanggap ba siya o ganito. Tapos, mayroon na ring referral. May mga nag-refer na din. Sino na nga din nakausap ko. Kung may kasi nung time na yun na wala naman sa isip talaga namin yung lumipat, guys. Tapos dumating na nga dun sa point na naghigpitan na nga dito sa Canada para sa mga international student. Kaya parang natakot na rin kami. Kaya gusto namin ma-secure na rin yung PR. Lahat naman nagsisimula, mahirap talaga magsimula uli, back to zero. Kasi nung dumating naman kami dito, back to zero din kami ni Marvin. So, pagpunta namin dun, back to zero uli kami. Hindi naman kami natatakot magsimula uli sa, sa zero kasi naranasan na naman namin ni Marvin. Tapos, ayun, may din ng waste of time daw kung lilipat kami ng walang job doon. Ang din namin, nagsasayang din kami dito ng sa Toronto kung hindi rin naman siya pang-apply ng PR. Kasi ang nahabol namin yung status talaga namin dito ni Marvin. Kung maging okay naman, edi goods. Kung hindi, baka hindi talaga sa amin si Canada. Pero at least, diba, sinubukan naman namin. Hindi naman kami basta lilipat dun sa ibang province ng basta-basta lang eh. Bebe, dito ka nga. Baka kasi sabihin ng mga natin, laging ako lang yung, hindi kasi nagsasalita si Marvin, guys. Pero, yan, lahat ng mga comments sa Facebook, sa YouTube ko, binabasa niyan. Kasi una yan nagigising sa akin. Magigising na lang ako, may na yan. Sabihin niya, may comment na ganito. Yung mga positive, negative, alam niyan. Kasi may nag-comment na ako lang daw yung nagde-desisyon, dapat daw pinapabasa ko, bebe, yung mga comments sa'yo. Oo nga. Oo nga, suntukin kita dyan. Nauna pa nga minsan si Marvin na magbasa ng mga comment section. Gawa ng tulog pa ako, nag-cellphone na yan. Natingin niya ng mga comment kasi, syempre, din namin yung mga ibang advice sa amin. Pero, mas lamang kasi yung advice sa amin, guys, yung paglipat sa ibang province. Tapos, ayun, ang dami din nag-reach out sa amin ng mga nasa Saskatchewan na mga student na lumipat doon. Tapos, naging okay naman sila. Neto lang, this year lang. Diba? Nga lang daw, lakasan lang talaga ng loob. Tapos, dapat buo talaga yung loob mo pag lilipat ka talaga doon. Kasi kung mahina ang loob mo, baka walang mangyari din sa iyo doon. Tapos, ayun nga, nasabi nila, basta focus lang kayo sa goal ninyo paglipat. Iyon lang, sabi nilang ganun sa amin. Siyempre, pumunta rin, may mga iba kaming nakausap na pumunta rin sila doon ng walang, walang job talaga, na pagsala pa lang sila doon, dumiretso sila sa Saskatchewan pagka-graduate. Bali guys, yung ibang nagko-comment din kasi, siguro sila PR na dito, citizen, kami na wala pang status, iba yung pakiramdam. Parang siguro sa inyo, madaling sabihin na wag lumipat kasi dito nga yung opportunity sa Toronto.
Sinubukan naman namin kasi mula naman nung nag-graduate si Marvin, ang dami na niyang ina-applyan. Kasi nga, naghahanap talaga kami ng work na pang-apply talaga ng PR. Kaso wala Kaya nakapag-decide na rin kami ni Marvin, talagang inano pa namin yan. Yun na yung sign. At least, 'di ba? Masaya dito sa Toronto, oo. Dami kasi nagsasabi nga na boring daw sa Saskatchewan. Pero nung ano naman, sabi nung kakilala ko si ate, boring nga daw, pero nasasanay na nga daw sila. Hindi daw tulad dito sa Toronto talaga na madaming pasyalan, madaming kainan. Kung meron naman daw kahit papaano daw makainan. Kaya nagtanong din ako, sabi ko, ate, may mga malls daw doon na maliliit nga lang daw. Tapos sabi ko, ate, meron ba dyan mga Best Buy, Winners, sabi ko, Walmart. Sabi niya, oo. Ay, okay na kami doon ni Marvin, sabi ko. Kasi, ang pinupuntahan lang din naman lagi namin ni Marvin, yung mga yan kahit winter, pupuntahan lang namin Walmart, Dollarama, ikot lang tayo dun, di ba, be? Umiikot lang kami dun, tapos yung Best Buy, binabalik-balikan ko kasi syempre may gusto akong bilhin dun na hindi ko pa kayang bilhin, kaya ano lang, binibisi-bisita ko lang siya. Tapos yung mga tulad ng Arden nga ba yun? Arden, yung mga bilihan ng mga damit, tingin-tingin lang, pero hindi ako nabili. Basta may mga ganyan na pasyalan, okay na sa akin yan kapag winter. Tapos kapag summer naman, pwede na ako sa mga park. Kami ni Marvin. Si Marvin naman sumasama lang sa akin, pero mas gusto lang ni Marvin sa bahay, magbasa, ML, ganyan. Tapos yun, papasyal-pasyal lang naman kami ni Marvin. Yung mga event dito, ayun, pinupuntahan lang din namin ni Marvin kasi syempre gusto namin ma-experience kasi bihira lang naman tuwing summer lang nagkakaroon. Ayun nga, namin na pag summer talaga, laki talaga na gastos namin itong summer. Pero last year malaki din di ba? Pero mas malaki ngayon kasi nga dumating sila Mama Aida, dinadagdagan yung budget namin. Pero pag summer talaga, kasi ang daming event talaga pag summer, guys. Talagang di mo gusto kong try, ganyan. Wala naman yun. Ako nga, gusto ko nga i-try. Ayan, di ba, nyo? Nagaan lang si Marvin. Kasi kay Marvin, okay lang sa kanya. Kahit nasa bahay lang siya maghapon, guys. Basta may binabasa siya. Yun, goods na siya sa kanya. Goods na siya dun. Ginagawa mo. Goods na siya dun. Basta may binabasa siya. Ako naman, minsan, okay lang naman sa akin. Nandito nanonood ng movie. Pero minsan, gusto ko lang may makita sa labas. Yan. Pero pag winter talaga, syempre bahay lang tayo. Pero, yun, kung may mapapasyalan like Walmart, Dollarama, iikot-ikot lang ako dun. Magtitingin-tingin lang ako. Kasi, di ba, pag parang every month, ewan ko kung every month may iba-ibang naka-display. Like, ngayon, dadating ang Thanksgiving, di ba, mga naka-display dyan, mga pang Thanksgiving, tapos, pang Halloween na, pagkatapos noon, tapos pang Christmas na, yung ganun, tapos pag February, Valentine's, tapos Easter, yung natutuwa lang akong tingin-tingin ng ganun. Kahit di naman kami bumibili ni Marvin. Basta kami ni Marvin, ang focus namin ngayon, yung work, pang-apply ng PR, tapos mag-ipon. Kasi if ever nawala, at least may ipon naman kami ni Marvin, di ba, be? Bayad ang utang namin na may ipon pa. Yun ang mahalaga, isa sa mahalaga, bebe? Be, support naman! Oh, nagluluto kasi siya. Anong niluluto mo? Kanton. Magpansit kanton. So, ayan. Kasi ayoko magluluto ako ngayon anong oras na din. So, ayun lang, guys. Lang ako, yung company ko, sobrang babait dun. Mababait yung nasa company ko. Tapos yung mga boss namin, ang babait nga, guys. Kaya nung wala sa isip namin yung paglipat. Sabi ko kay Marvin, kung siya, pasok naman yung makakapag-apply siya ng PR, mag-i-stay na ako dito sa company nito. Kasi goods naman, tapos hintayin ko na lang maging regular ako kasi maganda yung bigayan ng sahod, guys. Promise. Kasi nag-increase talaga yung sahod ko. Dito may benefits pa. Tapos, ayan.
hindi naman ako stress sa trabaho. Pero ano nga, mapagod din. Kasi syempre nagbubuhat-buhat kami ng mga boxes kasi nilalagay namin dun yung mga ginagawa naming mga cups, diba? Yun lang ano ko, mabigat kasi nagbubuhat ako. Kaya sabi ko kay Marvin, stay muna ako dun. Habang nag-ano kami for PR. Tapos pag nag-PR, saka ako mag-i-stop kasi mag-aaral ako. Kaso ayan, lilipat nga kami. Ganun talaga ang life. Kailangan mo din i-give up yung mga ibang bagay. Pero at least, 'di ba? May plan naman tayo for the future. 'Yan. Bebe, mag-hi ka na muna, magpapaalam na ako, Lika. Bebe. Dali na, lobat na yung camera ko. Kung kita nyo. Hi guys! So, ayan na guys, magpapaalam na ako. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Tapos, abangan nyo na lang yung mga susunod na update namin sa life namin dito sa Canada. Madami pa yan. Madami pa kaming pagdadaanan. Sobrang layo pa namin. Siyempre, magto 2 years pa lang kami dito ni Marvin. Tapos si Marvin kakagraduate lang nitong June. So, halos talaga nagsisimula pa lang. Ito na yung tunay na bakbakan kasi nakagraduate na si Marvin. Ano na ako? Pwede na akong maging, housewife, be. Wala. Lilipat ng Regina, mag-housewife lang ako, be. Wala pang ang work. So, ayun lang guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Pati na rin ang TikTok account ko. Ilalagay ko dito. Pati na rin ang aking Facebook page. I-like nyo na din. Bye-bye!